Saan mo po gagamitin yan? Napansin ko lang, kasi hindi ka naman dati nagkakatay ng kami dahil sabi mo, hindi kaya ng loob mong pumatay ng hayop kasi para lang silang taong. Oo. Kaya lang ang tako mo lang sa fried Oo. chicken. Tayo, gusto mo yung mga Ginapatanan. Ha? Siguro ko dati. Para itong tahimik. Swaswang. Ano ba kayo nangyayari sa inyo? Ano nangyayari sa lugar na ito? Natutuluhan ka. Opo. Lalo na kanina nung kinausap ako ni Ina. Ang sabi niya hindi pa raw itong tamang oras. Pero tamang oras para saan? Malalaman mo rin na Ang anin po? kapag tama na ang oras. San po, tay? Gulong-gulo na talaga ako. Hindi na nagsalita si tatay. Sa halip ay tumayo siya sa kanyang bangkito at pumasok sa loob habang dala ang mga hinasan niya. Kinagabihan ay nagdesisyon kami ni Gio na magsama kami ulit matulog. Ako ang nakapwesto sa gilid at siya naman sa kabilang side. Nilagyan ng malalaking una ng pagitan namin para magsilbing harap. Gaya ng unang gabi ay hindi ulit ako makatulog dahil pakiramdam ko ay may naglalakad sa dilim. Paulit-ulit ako may naririnig ng mga yabag na para bang nagpapaikot-ikot lang sa loob ng kwartong tinutulugan namin. Ilang sandali lang at naramdaman ko na naman ang mga kamay na humahawak sa paa ko. At sa pagkakataong ito ay parang sinusubukan niyang hilahit ang aking binti. Para ang ano naman. Sarili. Precious! Gio, parang may umihila sa paa ko. Ako rin. Pakiramdam ko naman ay parang may sumasabog sa mukha ko. Wala naman ako makita. Hindi na ako nagpalata kasi baka natutulog ka na dyan. Alis parang may naglalakad sa loob ng kwarto, di ba? Kaya nga eh. Teka, ano yun? May ginagawa sa labas ang nanay at tatay mo, Precious. Ano kayang Di ba? ginagawa nila? Paano Grabe nga pinapatag rugit sila? mo. Tulog na kaya yung dalawa? Mukhang tulog na sila. Nakapatay na ang ilaw. Teka, naririnig mo ba yan? Oo, may pinag-usapan sila. Maganda ang karne ng isang ito. Malinamnam at halatang maganda ang daloy ng dugo. Hindi tayo nagkamali sa kanya. Kaya tama lang na sa atin siya napunta. Pinunahan natin sila bago sila makakilos. Talagang epektibo ang mga pambitag natin. Kaya nga, sigurado akong makagagawa tayo ng masarap na putahe bukas. Magugustuhan kaya ito ng dalawa. Oo naman. Dahil sisiguraduhin ko malinamnam ang pagkakaluto dahil espesyal na araw bukas. Tama ka. Siguraduhin mong masarap at magugustuhan nila ang pagkakaluto ng mga. Anong ibig nilang sabihin? Anong meron bukas? May posible bukas? Teka. Ano na namin ko kung anong meron bukas? Alam ko na. Anniversary ni nanay at tatay. Okay. May Yes. na kasi. Baka kaya Oo. nagkakaroon sila. Pero ibang nararamdaman ko sa paraan ng pagtatagtad. Hindi pantay. Minsan sunod-sunod. Tapos biglang titigin. Ilang minutong mawawala tapos magtatagtad ulit Diba? ng mas malakas. Ano ibig mong sabihin? Kapag ganun ang pagtatagtad, Kasi gahubag na hindi siya. niya ginagawa dahil kailangan lang. Ginagawa niya dahil gusto niya. Pinapahaba niya, inuulit-ulit niya. Hindi siya nakokontento sa bawat hataw. Hindi siya nagmamadali. Parang may pagnanasa, may pagkasabi. Ganun ang nararamdaman ko. Sa tingin mo,
Ano pong klaseng karne ang kinatagtad ng mga magulang mo? Hindi ko alam pero parang... Precious! Nay? Parang ang ingay ninyong dalawa. Hindi pa ba kayo natutulog? Malalim na ang gabi ah. Matutulog na po kami. Nagkwentuhan lang, Nay. Ano po bang ginagawa niyo ni Tatay sa labas? Parang may tinatagdag kayo Nangaso kami ng tatay mo. Nakakuha kami ng napakatabang baboy ramo. Masarap ang karne noon at masustansya. Bukas matitikman nyo. Magluluto ako ng masarap na putahe. Ano po meron bukas? Anniversary namin ng tatay mo bukas. Nakalimutan mo na ba? Hindi po. Matulog na kayo. Agahan nyo ang gising bukas. Opo. Gapirit ng mata ko. Umalis na si inay, pagkasabi ko noon, tapos sinaragla ang pintuan. Kaya nga, agilugit Nagkatingin na mo. naman kami ng Gio. Kung nahirapan ka, ako din. Hindi nagtutugma. Dungol Kaya ka, hindi pa Gid. naman Ginano mo ni. Alam niyo ba yung pakiramdam na gusto kong maniwala pero may duda ako. Ganon yung nararamdaman ko ng mga oras na yun. Namalayan ko na lang na inabot ni Gio ang mga kamay ko. Inangat ko ang katawan ko sa kahumarap sa kanya at saktong nagtama ang mga paningin namin. Bakit? Bakit sakaling hindi ka mapalagay kung hindi ba tahimik ang isip mo? Oo. Hindi ko na alam kung magtitiwala pa ba ako sa sarili kong magulang. Lang, konti na lang. Tanda mo ba nung nagkampig tayo? At natatakot ka na baka may dumating na babagi sa hayop? Ganito ang kamay mo nun eh. Natatandaan mo pa pala. Sobrang kabisado mo na talaga ako, Gio. Kapag ganyan ka, ang tanging nakakapagparelax lang sa'yo ay kapag minamasahe ang kamay mo. Diba? Oo. Akin na. Minamasahe ko ang kamay mo para mapanatag ka. Salamat, Gio. Bukas, bago tayo magparang para malaman ko anong sekreto ng lugar na ito. Kapag hindi tayo ligtas, babalik na ulit tayo sa Maynila, okay? Sige, Gio. Grabe, Gid, ang kuko mo. Ari Ari siya. na minasahe ni Gio ang kamay. Pagkatapos ay nakatulog Yan yung hindi na mo kami. nakuha. Kinabukasan, nag-obserba ako sa kusina. Nagbabaka sakaling may makita akong anumang bakas. Pero malinis ang sangkalan at walang kutsilyo nakababad sa lababo. Sinuri ko rin sa sahig pero walang anumang patak ng dugo. Hinawakan ko ang lababo tapos inamoy ang kamay ko. Wala akong maamoy na kakaiba. Tinignan ko rin ang basurahan pero mga balatang saging at kamote ang tanging naroon. Parang walang nangyari kagabi. Sa labas nakita ko si tatay na parang may hinuhugasan sa poso. Nilapitan ko siya at nakita kong naguhugas siya ng karne. Napatras ako na makita ang sunod niyang ginawa. Sinalot niya ang mapupulang tubig na pinaghugasan. Pagkatapos, ay ininom niya ito. Naramdaman ni tatay ang presensya ko kaya lumingon siya sa akin. Anong ginagawa? Tay, kailangan mo ba ng tulong dyan? Ipag-iigib na kita. Hindi na kailangan. Nasaan po pala si nanay? Nagpunta sa Talipapa, sa kabilang sityo, para bumili ng panahon sa